Nang nakalabas ng bansa ang Bagyong Kiel, huling namata ng Bagyong Kiel sa layong 510 kilometro sa kanluran hilagang kanluran ng Baguio City. Pinapantay naman ngayon ng Pag-asa ang isang low pressure area sa layong 500 at 30 kilometro sa hilagang silangan ng Visayas. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone na magdadala pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa katimugang Luzon, Visayas at Mindanao. At kaugnay po niya, makasama natin live mula sa Pag-asa si DOST Undersecretary Graciano Yumol, ang Supervising Undersecretary po ng Pag-asa. Yusek Yumol, good morning. Arnold Igan, magandang umaga. Kung nakalabas na nga po itong bansa itong si Kiel, gaganda na ba yung ating panahon sa mga susunod na araw? Magiging maulap sa Luzon ang Kabisayan at Mindanao kahit paano ay magiging magandang panahon. Opo. Dahil sa Luzon, dahil nandiyan pa rin ang ating habagat, tapos yung ating Intertropical Convergence Zone, katulad na sinabi mo, ay makakapekto sa Kabikulan, Visayas at Mindanao. Eh yung pagpakawala ng tubig sa mga dam, ano pong rekomendasyon ng Pag-asa dyan? Ngayon, sa mga oras na ito, ang nakabukas na lamang ay ang ating San Roque Dam at ang ating Magat Dam. Ang Angat at ang Ipo ay nakasarado ng ating sinara na. Oo. Okay, kamustahin po natin yung low pressure area na binabantayan nyo, Yusek? Yung low pressure area ngayon, 530 kilometers northeast ng Visayas. Kung walang pagbabago, ito ay magiging tropical depression bukas at inaasahan natin na mga Biyernes, Sabado, lalapit siya sa Batanes Group of Islands. Ayun ang direksyon niya. Oo. Northern Luzon pa rin. Nako, hindi pa nakakabangon. 3 bagyo pala yung sunod-sunod dyan sa Northern Luzon. Oo, dahil tama yun, Arnold, kasi although yung bata, sinasabi natin tatama sa Batanes Group of Islands, siyempre kailangan malaman natin kung gaano magiging kalapad itong bagyo na to. Dahil malamang-lamang yung Cagayan, Isabela ay maapektuhan pa rin. Ay, Metro Manila. Depende uli sa lapad, pero yung higop ng habagat, titignan pa rin natin. Okay, dito po sa mga ilang mga nawalang mangingisda, ano ho bang naging sitwasyon dyan? Nabigyan ba sila ng babala? Yun ang sinasabi natin. As a matter of fact, kahapon, yun ang sinabi ng national government, tsaka NDRMC, na sobra-sobra ng warning ang binigay natin, Arnold. So talagang kaso nga lang, may mga lumabas pa rin. Okay, maraming salamat po, Yusek. Maraming salamat. DOST Undersecretary Graciano Yumol. Marami pa rin pong barangay sa Hagonoy sa Bulacan na sinalanta ng pagbaha ang nangangailangan po ng tulong. At may live report doon si Jamie Santos. Jamie? Connie, hindi pa rin nawawala ang baha sa munisipalidad ng Hagonoy. Marami pa rin sa barangay doon ang lubog sa baha. Lubog pa rin sa baha ang Hagonoy, Bulacan. Sa entrada, kita na ang lawak ng pinsala. Kaya ang mga residente walang magawa kundi lumusong sa tubig. Pero pati pansamantala nilang sinisilungan babad din sa baha. Napaiyak ang babaeng ito dahil sa awa sa sarili. Winasak na raw ng Bagyong Pedring ang kanyang bahay. Wala pa silang makain sa evacuation center. Aming mga pangangailangan dito. Tulad po ng bahay namin, natanggal po yero. Wala po kaming gamot, stepin, pagkain. Walang kuryente sa San Pedro High School kung saan lumikas ang ilang pamilya. Kasama ang inang ito, ang bagong silang niyang anak at 6 na iba pa. Kahit nangangawit, tuloy ang pagpaypay niya sa mga bata para wag dapuan ng lamok at hindi mainitan. Ang problema, maraming bata dito may sipon at ubo na. Baka po magkasakit din siyempre. Wala ring malinis na tubig dito. Ang batang ito, sinasahod ang bawat patak ng tubig sa gripo. Ang ilang paninda, paubos na. Kanina ilang doktor mula sa Department of Health ang dumating sa evacuation center. Bibihira maabot ng tulong ang lugar na ito dito sa Hagonoy. Kaya naman yung may dumating na tulong, yung mga tao rito ay hindi magkamayo makakuha lamang ng rasyon ng tulong. Nagunahan ng mga magulang na ipacheck up ang kanilang mga anak. Ang sanggol, malusog pa naman. Pero di lang ang mga bata ang nagkakasakit kundi pati rin ang mga edad. Connie, wala nang sinasayang na oras ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagsasagawa nila ng rescue at relief operations. Pero patuloy pa rin yung pagkatok nila sa puso ng ating mga kababayan na magbigay ng tulong gaya ng pagkain, tubig at gamot. At iyan ang latest mula dito sa Bulacan. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Jamie Santos, nag-uulat live mula sa Bulacan. Presyo naman ang mga pangunahing bilihin, mahigpit ng binabantayan ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Partikular na tinututukan ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pedring at Bagyong Kiel. Babala ng DTI, paparusahan nila ang sino mang mahuling nananamantala o pumipigil sa daloy ng supply.
Pinapayuhan din nila ang mga mamimili na maging mapanuri at tumawag sa DTI Hotline 7513-330 kung may sumbong kaugnay naman sa overpricing ng mga bilihin. Bilyong pisong halaga ang naitala po sa pinsala sa agrikultura ng mga bagyong Pedring at Kiel. At kaugnay po niyan, mausap natin si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Secretary Alcala, good morning po. Magandang umaga po, paring Arnold. Magandang umaga po sa inyong tagapakinig at tagapanood. Naku, yung mga magsasaka sa Ilagan, Luzon ay naghihintay na ng iyong naisipahayag. Ano pong plano ng inyong pong departamento? Ganito po, ang unang-una po nating hakbang habang ang mga tao po ay bumabalik sa kanilang mga tahanan at nagsesettle muna ng personal na pangangailangan, nag-deploy po kami sa mga strategic position ng po mga pamalitanin po natin, yung mga certified seeds po, ma'am. Sir. Oo. Pagkatapos po doon, ngayon pong umaga may pa-meeting po tayo para po magkaroon ng special positioning din. Ito pong mayroon pa kaming in-approve na access to funds for the last 2 weeks. Sa mga dadaan po sa cooperative banks, may 400 million po tayong na malamang po reposition na po natin ito doon sa mga tinamaan po ng kalamidad. Sabay din po yung pagbibigay din po, pag-offer din po ng serbisyo ng planters products para naman po sa fertilizers. May hiningi sila, fingerlings, mga pananim daw po, Secretary? Pagka po mga fingerlings, iayos ko rin po ito sa BIPAR. Yung po siguro mga palaisdaan na tinamaan po para sa bangus. Opo, bangus po at tilapia. Okay, pagdating naman sa taniman, wala na yung pambili nilang seedlings. Meron, actually po ito po. Tapos bukod pa po dyan, Igan, ngayon po ay meron po kaming isang papipirmahang memo sa Pangulo para ang NFA po ay will be authorized para bilhin po yung mga basang palay na isa-salvage pa ng mga magsasaka po natin. Kasi wala po authority. Yes, sir. Special, po ito, special order from the President na papipirmahan po natin ngayong araw. Okay, sapat ba yung pondo ninyo dyan para mga ano na ba estimate ninyo na damage? Actually, na kailangan po namin i-revalidate kasi ako po medyo naiimposiblihan doon sa ibang figures na lumalabas. Lumolobo ba? Lumolobo? Meron po kaming pananaw na gano'n kasi before the storm po, ay meron po mga projection ito, may mga reportings po eh. Ngayon ito nagkaroon ng storm, ang nakukuha ko pong figure is more than that projection. So, paano nangyaring mas malaki pa yung damages kaysa sa projection? Pero itong panahon na ito, panahon na ito ng anihan, hindi ho ba, Secretary? Tama po. At actually, may mga naani na. May naani na rin po. Kaya nga po. Pero actually po, kung hindi po nagkaganito, highest ever yield po sana tayo. Anyway, nandiyan na po yan. At galing po ako ng Mindanao. Pong Thursday and Friday. At nakita ko po na wag po kayo mag-alala ang ating mga kababayan. May supply doon. May sapat po tayong supply. Okay, ang problema natin yung gulay na nanggagaling dito sa Baguio City at ibang part ng Northern Luzon, medyo nagdudulot na ng pagmahal ng presyo. Tama ho ba yun, Secretary? Ang amin pong aksyon na ginagawa ngayon dyan, kausap ko po si Director Tax Tasmin na i-subsidize po namin yung para sa pamasaheng ng mga gulay po natin. Tutulungan na lang po namin yung pong mga magdadala ng gulay para po hindi magmahal yung kanilang produkto. Okay. Secretary, saan sila pwedeng tumawag, yung mga magsasaka at mangingisda? Sa lahat po ng yung pong regional offices namin ay bukas po ito 24 hours and then monitor po namin ito. Okay. Salamat po. Good morning. Salamat po. Agriculture Secretary Proceso Alcala. Bagyong Kiel nag-iwan din ng matinding pinsala sa mga pananim sa Benguet. Halos wala nang makuhang supply ng gulay ang mga nagtitinda sa palengke at tumaas ng halos doble ang presyo ng gulay doon. At mula naman sa Baguio City, may live report si Mark Zambrano. Mark? Connie, matapos ang ilang araw ng napakasamang panahon, muli nang sumikat ang araw dito sa Baguio City. Pero ang reyon ng Benguet, matinding pinsalang inabot sa pananalasa ng Bagyong Pedring at Bagyong Kiel. 5 araw lang ang pagitan ng pagtama ng Bagyong Pedring at Bagyong Kiel dito sa Baguio City at sa Benguet Province. Sa lakas ng dalawang bagyo, 2 beses itinaas ang signal number 3 sa reyon. Bagamat walang report ng mamalakihang landslide sa mga pangunahing kalye ng Baguio City, hindi naman nakaligtas sa bagsik ng dalawang bagyo ang Benguet. Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng Bagyong Pedring at Bagyong Kiel dito sa Baguio City at Benguet, nasira ang ilang mga taniman tulad nito sa La Trinidad kung saan aanihin na sana ang mga gulay at strawberry na nakatanim dito.
Ang mga magsasaka, halos wala nang nagawa sa sinapit. Wala, nasira na yung tinanim namin. Nasira. Nasira lahat. Oh, kasi sunod-sunod kasi ang typhoon eh. Paano gagawin niyo ngayon? Siyempre, mag-iba na naman Bagong operate na naman. Sa pag-iikot ng GMA News, kitang-kita ang mga nasirang takip na plastik at posting kawayan na dapat sana'y proteksyon ng pananim sa mga elemento at insekto. Sa lambot ng lupang lunod sa tubig, tila kumunoy ang aming nilalakaran. Ang mga